Ang pag-uusapan po natin ngayon ay etong mga walang yagballs. Napakapangit na nangyari diyan sa KOJC. At mga wala kayong statement. Ito ay nangangahulugan na mga wala kayong pakialam sa mga bata, sa mga kababaihang nasaktan dyan. Let's say. O kaya, baka bukas pa kayo gagawa ng statement, mayroon na naman kayong inaayos. Kumbagat sa Baguio, lagi kayong late sa party. Pag-party at pag-concert ang aga nyo. Naka-helicopter pa kayo mga animal. Pero pagdating sa usaping bayan, kung hindi wala kayo, late kayo. Oh, ang dami nang nagbigay ng statement. Ano kayo? Talagang mga wala kayong pakialam sa mga bata. Puro kayo sarili, puro kayo swapang, puro kayo magnanakaw, etc. etc. Pambihira tong mga ito. Sa mga nag-aantay ng statement ni BP Sara, yan, siguro malaki na yan. Mababasa na natin, ha? Oo. Hindi ba mabasa o ako hindi makabasa? O, ayan. Post po mismo ito ni Inday Sara Duterte. BP Sara Duterte. Uy, naku. O, eto. Maganda pa. Yung statement ni BP Sara. Tingnan natin. Kaisa ako sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap, at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Ayan, medyo generic, ha? Pero may punto naman si BP Sara. Ako'y naniniwala, tama yan. Now, ituloy po natin manawagan ng maayos at katanggap-tanggap ng pagtaguyod, ng paglaganap ng hustisya sa ating bansa. Alam nyo po, hindi na tayo nagkakaroon ng tamang hustisya dahil nalalabag na po ang due process sa bansang ito. Ang nangyayari lang po ngayon ay hindi na po usaping tama or mali. Ang nangyayari ngayon ay kaalyado ba ng gobyerno o hindi kaalyado? Magsasalita ba laban sa gobyerno o hindi? Yan na po ang usapan ngayon. Ang lumalabas ngayon, ang gobyerno wala nang pakialam sa tama o mali. Ang usapin ngayon, kakampi mo ba kami o hindi? Wala kaming pakialam kahit bata ang masaktan. Yan po ay, alam mo, kaya pasensya na po, maisisingit ko rito. Kaya galit na galit ako eh. Ang daming bata nasaktan. Anong balita nyo mainstream media? Yung binasa ng tubig, ni hindi man lang kayo nag-effort na may mga batang nasaktan. Gusto mo pakitaan ko kayo ng video? Ayoko lang ilabas dyan. Kasi, alam nyo, baka tayo ay... Tingnan nyo mabuti, ito may circle, ha? Pinagsasaktan. Ang dami niya, no? Ha? Pinagsasaktan. Ang dami niyan. Sige, banatan nyo. Ha? Ganyan na ba ang gawain natin? O, may balita. Ngayon lang, o kapapasok. O, sabi, live mga workers nasa paligid na naman ng mga pulis, hindi talaga nila pagpapahingahin ang mga tao. Ayan, kaka-message lang po sa atin. Diyan sa KOJC. Sa kasalukuyan, nasa paligid na naman yung mga pulis. Teka muna, yan po ang iniintindi natin. BP Sara, yan ba ay pagtataguyod ng tamang hustisya? Yes, may warrant of arrest. Pero hanggang kailan nyo planong tumambay dyan? Hanggang kailan kayo manghaharas dyan? Wala bang limit yung warrant of arrest?
Hindi po ganyan. Hindi kayo multiple entry dyan. Tapos pag hinarangan kayo, magagalit kayo. Tama ba yung ginagawa ninyo? Kayo ba ay walang abogado? Ba't hindi nyo ikonsulta sa inyong mga abogado yan? As of now, andun pa, aali-aligid na naman. Hindi nyo bibigyan ng katahimikan ng KOJC. Kaya nga alam mo, sabi ko sa kanila, kuhanan nila ng video. At inaantay ko lang po yung video. Lalabas po natin yan. Antayin po kasi merong pong nagpapalipad ng drone within the KOJC. 5 hanggang 10 drone. Private property po ang KOJC. Uulitin ko. Private, religious, private property. Okay? Rumespeto naman kayo sa reliyon. Kung hindi kayo kaanib, hindi nyo kailangan maging bastos. Nagpapalipat kayo ng drone, kaya antayin nyo. Kasi pinakukuhanan ko ng video. At pagkuha ng video na yan at tinamaan yan, ilalabas ko talaga yan sa SMNI at dito. Ang titigas ng ulo nyo eh. Ang hilig nyong pumasok ng illegal. Tapos pag kayo galit na galit, tandaan mo, bawal ang drone dyan. Alam mo kung bakit? Airport yan. Tabi po ng airport ang KOJC, mga animal. Pas magpapalipad kayo ng drone dyan, pag ang tingnan nyo ha, ang sabi nila, pag ang KOJC nagpalipad ng drone dyan, sinisita sila agad. Pero, pag may magpapalipad na drone doon ng hindi taga KOJC, isinusumbong nila. Tapos, deadma kayo. Pag KOJC magpapalipad dyan, anong sasabihin nyo? Bawal yan kasi airport yan. Tabi kayo ng airport. Kung hindi ba naman kayo mga double standard? Antayin nyo lang. Ha? Antayin nyo, ilalabas namin yung video na yan. Sige, ulitin nyo ulit bukas. Magpalipad ulit kayo ng drone, ng makuhanan. Sabi ko kasi dapat kinuhanan nyo eh. Antayin nyo lang. Antayin nyo, ulitin nyo. Sige, ulitin nyo lang mabidyohan yan. Ang kakapal ng mukha ninyo. Sabi dito ni BP Sara, kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Kahapon, nasanhin ng questionableng pagpapakita, itong problema sa lahat, na labis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. Sibilyan na hindi armado, na kayo ay naka-full battle gear. Hindi ako may sabi niyan, pati Vice President natin. Tanong, aasan na ang presidente? Anong komentaryo niya dyan sa Senado? Anong komentaryo niya dyan sa Kamara? Mainstream media. Wala kayong in-interviewing isa man lang na nasaktan ng bata. Do your research. Kung magbabalita kayo patungkol sa hulihan diyan kay Pastor Kibuloy, pakikuha naman ang panig ng mga nasaktan na taga KOJC. Ipakita ninyo, hindi kayo bias. Ipakita nyo na patas kayo sa balita. Ang pinapakita nyo yung tubig. Pwe, mga letse kayo. Hindi kayo, wala kayo sa ayos. Di, alam mo yung, kaya nga, ako naaasar ako sa ganyan eh. Alam mo, may mga ganyang broadcaster, nasa utak nila yung yabang. Asar na asar ako sa inyo. Na may nasa utak. Bakit? Yung mga taga-SMNI, mga broadcaster ba yan? Ano ba ang natapos niyan? Ang yayabang. Yan ba? Ay ugali ng broadcaster? Sige nga. Patas ba yung balita nyo? Sayang yung pinag-aralan nyo kung hindi rin kayo patas. Pa-broadcaster pa kayo. Bobo naman kayo. Sansa, hindi nyo mabanggit. Kikita mo, di ba? Ako ba nagsisinungaling? Nakikita nyo palabas nila? Ni wala man lang uminterview sa inyo dun sa mga nasaktan?
Pagmamalaki nyo, broadcaster? Broadcaster na busal ang bibig? Pwe! Huwag nyong daanin sa paka-broadcaster ninyo. Kung puro naman kayo bayad. Huwag nga tayo kilala ko kayong mga broadcaster. Nako, tigil-tigilan nyo ako ha. Buti ko matalino, wala ka rin namang, kita mo itong mga ito eh. O tama, si Garski, bayad caster. Ang hilig mong pumuna ng hindi broadcaster, akala mo yung asal mo broadcaster? Tanga ka ba? Hindi kayo magbalita ng patas, broadcaster. Hindi nyo in-interview mga taga kay OJC. O sabi ulit ni Sarah, tuloy natin, huwag din sana nating kalimutan na ang pandaraha sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Ewan ko, ako I really want to believe na meron pa ring demokrasya. Pero another part of me, sinasabi, ano to, komunista na ba tayo? Ano ito? Tayo ba ay dictatorship na? Talaga bang demokrasya tayo? Real talk po. Kayo ba ramdam nyo na nasa demokrasya pa tayo? Sige nga. Sana ay mapanatili natin ang respeto. Wala na silang respeto, BP Sara. Kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Ayan ba respeto? Ilang bata nasaktan? Asaan ang Pangulo? Ito po hindi ako nagiging bias. Kasi nung unang gabi pa lang na nangyari yan, nanawagan na ako. Asa ng statement mo, President? Asa ng statement mo, Vice President? Senador? Secretary Abalos? Asa ng mga statement nyo? Ang daming nasaktan. Hanggang ngayon, wala kayong statement. Hindi po ako nagiging bias. Even si BP Sara, kinall out ko. Senador, kinall out natin. Sino lang ang naglabas ngayon na bagong statement? PDP? BP Sara at Senator Robin? Kayo Pangulo, wala kayong pakialam sa bata? Ano na? Sige nga. Kasi alam mo problema sa mga ito, tapos baka bukas gagawa, lagi kayong late sa party. Tutulong kayo sa mga late. May binagyo, darating kayo, late. Saan kayo galing? Laging mahinahon din sana ang mga Dabawenyo at ang buong sambayan ng Pilipino. At magkaisa ang lahat sa panalangin para sa katotohanan at hustisya. Syukran. Ako, yan ang payo ko sa mga taga KOJC. Maging mahinahon kayo. Kasi lumalabas dito, makinig po kayong mabuti. Meron na po kasi silang pattern. Ganyan po yung ginagawa nila dyan sa dagat natin, di ba? Punta sila ng punta dyan. Sabi nga na mangingisda, punta dyan. Tapos parang nangaasar sa mga Chino. Tapos naapektuhan yung mga mangingisda kasi hindi na sila inaano. Pinipikon nila kaya sila binabasa ng tubig. Etong strategy na ginawa sa KOJC, wala silang respeto sa bata, wala silang respeto sa reliyon. Pero I suggest KOJC, kung sila walang respeto, mataas man ang posisyon nila, kayo ipakita nyo respeto. Pakita nyo. Sinaktan kayo, maganda yung ginawa nyo. Sinaktan kayo, bigyan nyo ng waxis. Ipakita ninyo sa kanila. Mga wala kayong respeto, papaulanan na namin kayo ng respeto. Kasi alam mo, baka ang ginagawa sa inyo ay parang yung ginagawa dyan sa mga Chinese dyan sa dagat. Pinipikon kayo para kayo gumante, tapos yun ang istorya. Ako kasi ang tingin ko rito, napaka-drama. Super drama po ito. Isang tao huhuliin, naka full butter gill, ilang sundal, SAF to ha? SAF. Hindi ito yung pulis na
Ito'y matindi ang training nito. Ayaw nila nung Davao Police. Ang pinadalon, SAF. Naiintindihan niyo yung sitwasyon? Ganun sila ka-OA. Ganoon po. Kaya nga parang nagpipikon, kaya wag po kayong gaganti kay OJC. Hayaan nyo sila. Kaya nga sabi ko, kung ako lang yun, pag umakyat sa truck, buksan nyo yung gate, asarin nyo lalo, pasok. Total, wala naman silang mahihita. Ang masakit lang neto, hindi po kasi pwede yung warrant na nanghuhula ka. Dapat yung warrant, kaya nga ina-apply yan muna sa korte. Na ipapakita mo may probable cause ka na yung a-applyan mo ng warrant of arrest ay nandoon. Hindi ka nang huhula. Ito, halatang nang huhula sila. Lahat ng properties, sabay-sabay pinuntahan. Ibig sabihin, wala talagang probable cause na sa tingin nila, andoon si Pastor Kibuloy. Nagsisinungaling ba ako? Bakit? Nahuli ba si Pastor Kibuloy? Tanong. Nahuli ba? Di ba wala? Anong klaseng wala ba kayong intelligence? Bago kayo mag-apply sa korte ng warrant of arrest, wala eh. Di ba obviously wala? Tapos tatambay pa kayo dyan? Pakitingnan po yan, President Marcos. Ba't andyan pa rin sila? Tandaan nyo, reliyon yan ha. Respeto naman. May eskwelahan po sa loob ng kingdom. May mga bahay sa loob ng kingdom. Huwag niyong abalahin yung mga workers. Bakit inaabala natin yung nananahimik na Davao? Ano ba? Bakit natin inaabala yung mga nananahimik na reliyon? Meron na bang binasakir tong reliyon na ito? Bakit natin inaabala yung mga batang inosente na nakatira sa loob? Ano ba? Asan ba ang konsensya nyo? Talaga bang kinain na kayo ng kasamaan? You will do everything manatili sa pwesto? You will do everything dahil sa ganid natin sa pera? Ano ba? Huwag yan ang atupagin ninyo. Yung pagbaba ng presyo ng bigas ang atupagin ninyo. And until now, nga kayo, ni wala kayong pakialam, ni wala kayong statement. Isipin mo, kunwari ako Davao Police. Ano ba tingin nyo dun sa naghanap kami dyan? Mas magaling kayo maghanap? Ganon? Bastusan. Talagang itong bastusan ng galawan eh.